Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Diaguilar at ito po ang aking Day 242 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Paano malalaman ang kalooban ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay Revealed Will of God. At ang concept po natin dito ay the revealed will of God refers to what He has made known to humanity through His Word, showing what He commands, desires, and delights in. Unlike His secret will, which is hidden in His eternal counsel, the revealed will is clear, binding, and meant for our obedience. God's revealed will is expressed in the law and fulfilled in Christ, guiding believers in holiness and service, not as a means of earning salvation, but as a grateful response of the redeemed. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but the things we build belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Sa Tagalog po, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak kung pakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At ang teachings po natin ay number 1, God has prepared everything we need to know. Ito po, yung di ba wala pa tayo, planado na kasi lahat ng ating Panginoon. Even yung mga pangalan natin, di ba alam niya yun, planado niya lahat. Kaya dapat yung mga dapat nating malaman, nireveal na yun ng ating Panginoon. Simula past and then the present and even the future, na parang na talaga, na-reveal na yun lahat, na wala sa ating tinago ang Diyos na hindi natin kailangan malaman. Bagkus ni-reveal na yun lahat para sa atin, na para mas malaman natin at mas maunawaan natin yung ginawa niya or yung binigay niya para sa atin. And number 2 po, God's plans from creation to new creation. Ito po, yung God's plan daw po ng ating Panginoon, simula nung new creation, nandun talaga, even now, na new creation niya talagang, yung pinalaganap yun, hindi lang yung taon na nandito siya, or yung kapanahunan pa niya, pero hanggang ngayon na sa langit siya, na hindi na natin siya kasama, inano niya pa rin yun. Yung plan natin bang noon talagang simula hanggang sa atin, hanggang sa tumanda rin tayo, hanggang sa magkaanak, hanggang sa mamatay, na-reveal na po yung lahat. At yung plano ng ating Panginoon, hanggang walang katapusan yun, unlimited yun. And number 3 po, God has a specific and unique plan for you. Ito po, totoo po yung sinasabi nila na may kanya-kanya po tayong uniqueness bilang isang tao. Dahil ang pagkagawa sa atin at Panginoon ay hindi naman pare-parehas, hindi rin naman pantay-pantay. Kaya sa isang tao may mga uniqueness na pagkagawa sa atin, di ba? Maaaring yung iba wala, may ganito pero wala ka, or vice versa naman, maaaring meron ka tapos yung iba wala, ganun po. May specific kasi ang unique na ginawa para sa atin, o plano sa buhay natin. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. How can I know God's will? Number 1, read the Bible, for it's God's revealed truth, commands, and will. Ito po, para po talaga malaman natin lahat. Siyempre, alam naman natin na sa Bible lahat nakasulat, lahat ng lahat ng katotohanan, commands, and will natin po. Nakasulat yung lahat, ang binigay na yun sa atin, ang kailangan na lang natin basahin, unawain, at i-apply natin sa ating buhay. And number 2 po, listen to the Spirit's leading and stay at the center of God's will. Ito po, lagi po tayo makinig sa Espiritu na pinanahan sa atin na ating Panginoon sa ating buhay. Simula nung umakay siya, tapos yung Spirit niya na lang yung binigay sa atin or iniwan. Parang yun po, makinig daw po tayo doon para ganun, naka-align pa rin tayo yung direction natin para sa Kanya. At siya pa rin yung maging center ng buhay natin. And lastly po, pray continually in every situation to discern God's will. Ito po, lagi daw, wag po natin nakakalimutan mag-pray, lalo na ang pinakamalaga kasing prayer yung pagising mo talaga sa umaga, kasi blessing yun na ginising ka pa niya, na kailangan pasalamatan natin yung way na yun. And dapat continuous lang tayo nagdarasal para din maan talaga yung gusto natin Panginoon,
ma-fulfill or mautupad natin yung plano niya para sa atin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.